Kasi yan ay nag-aral sa kung tawagin ngayon university natin. Ano ho? Sa University ni Gamaliel. Sumunod dyan ay si Lucas na manggagamot. So dalawa sila sa may mataas na pinag-aralan, pero the rest ay may kinalaman sa mabababang uri ng trabaho, kagaya ng pangingisda o maggugulay, mga ganyan. So nilalarawan ng ating Panginoong Yesus kapag gumamit siya ng mga salitang may kinalaman sa trigo, may kinalaman sa wheat, may kinalaman sa manghahasit, may kinalaman sa buto ng mustasa. Matik yun, alam ng audience kung ano yung ibig sabihin. Kasi yung mga nakikinig dyan, karamihan ng trabaho ay may kinalaman sa bukid. Kaya ito yung ginamit na example ng ating Panginoong Yesus. Kagaya ngayon, pag gumamit ako ng mga salitang FB, matik na yan. Sino ba naman ang walang FB dito? Ako lang yata. Messenger. Lahat ng mga social media platforms, matik yan sa atin. Alam natin yung tinutukoy. Instagram. Ano po, kung ano-ano. So, ganoon din sa panahon nila. Kaya, yung reader, papasok ka doon sa kaisipan nung sumulat. Huwag ka mag-over-interpreted kasi lalabas ka sa diwa ng teksto. So, ang sabi diyan, ang kahulugan nito ay nagpapakita ng isang anyo ng pagbabago. Nagkaroon ng changes na mula dun sa smallness ay lumaki. Sa isang maliit na buto, lumaki. Nilalarawan, ganun yung kaharian ng Diyos, ganun yung salita ng Diyos na hindi kilala nung una, na sa katagalan, ayun. Diba tinawag niya yung 12 disciples? O ano ang bilin Matthew 28:19-20? Ipangaral ninyo. Ano po? Ang salita, gawin ninyong alagad ng lahat ng mga bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So mula dito, sa time ni Jesus Christ, ayan na, yung tinatawag na Christianity, ayan, lumawak na ang narating. 2023 na tayo ngayon. Pero hindi pa nasasakop ng Christianity ang lahat, kagaya ng China. Alam natin, mga komunista yan, wala namang mga Diyos yan. Kaya tingnan mo mga ugali, bara-bara, para naghahamon ng gera. Marami pa, India. Ano po? So dahil doon sa pahiwatig na yun, na mula sa isang buto ng mustasa, maging spread ang gospel. Kahit pagpapatayin mo lahat ng alagad, hindi mo mapipigil na dumami yan. Bakit? Kalooban ng Diyos, nasakupin ang planet Earth ng gospel. Kaya dumadami hanggang sa panahon natin nakarating na nga dito sa bansang Pilipinas. Ayon pa sa talata, na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ito ay may kahulugan na ang buto ng mustasa na inihasik. Wala nang iba kundi Word of God. Di ba yun po yun? Na itinanim daw ng isang tao sa kanyang bukid. Ano yung bukid? Heart. Once na mapakinggan ito ng isang tao, yan, unti-unti nang nagbibuild ng pananampalataya. Kaya nandyan yung mga salita nating Stairway to Heaven na hear, faith, repent, confess, baptism. Yun yung tinutukoy doon eh. Na once na nalaman ng isang tao yung salita ng Diyos, dapat umiiral to sa'yo pag nalaman mo. Umiiral to sa'yo, nasasakop ka nito. Kasi ito yung patakaran ng Diyos, ito yung gusto ng Diyos na mangyari, malaman ng buong sangkatauhan yung sulat niya, para itong sulat na ito magsilbing batas sa ating mga sarili. Kaya ang sabi diyan, ito ay may kahulugan na ang buto ng mustasa ay Word of God, na itinanim daw ng isang tao sa kanyang bukid, sa kanyang puso. Sa madaling salita, ang buto ng mustasa o Word of God ay ang inihasik ng mga hasik. Sino yung mga hasik? Jesus Christ. Diba yung crowd kanina, naghahasik na siya dyan. Tinatapunan na niya ng salita ng Diyos, yung mga tenga nila papasok sa kanilang puso. Tumutubo, nagpupuga, at lumalaki na gaya ng isang halaman. Alin? Yung Word of God. Nagkakaroon ng bisa sa'yo. Sa lupa, na ang bukid o yung good soil ay ang puso ng tao na tumatanggap ng salita ng Diyos. O, hindi tayo umalis sa context. Bakit? Ito yung 13:23, oh. Ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi. Sino yung mabuting lupa na hinasikan ng binhi? Mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at nakakaunawa nito. Kaya namunga.
nagpugat, naunawaan. Ano po? Namumunga ito sa kanilang buhay. Ang iba'y napakarami. Ang bunga, ang iba'y marami at ang iba na may katamtaman lang. Yung pananampalataya, nag-produce ng isa pang mananampalataya. Yung pananampalataya niya, na-share niya. Yan ang mission ng church, yung spreading of the gospel. Kaya doon sa pamamagitan ng buto ng mustasa na binabanggit ko, makikita natin, dapat ihasik ang salita ng Diyos sa lahat. Ano ho? Sa pamamaraan na ito ay base sa salita ng Diyos, hindi sa salita ng tao. Ganon yung mga Pariseo. Sila'y nag-i-interpret ng kautusan ni Moses, pero sila yung sumisira. Ano po? The seed sown on rich soil bears fruit and yields 100 or 60 or 34. Ayan. Dumadami. Sa katagalan, ang isang Kristiyano, sa madaling salita, logically, nagmamature. Hindi ka palaging tuturuan sa pamamagitan ng salita ng Diyos ng mabababaw, kundi sa kasasamba mo, katuturo, nagmamature. Tumitibay, nag-uugat sa iyong pananampalataya. Colossus 2:6. Kaya nga, sa paraang tinanggap ninyo si Kristo bilang Panginoon, mamuhay naman kayong gaya sa Kanya. Inilalarawan ng talata yung comparison doon sa ating Master. Sino? Si Jesus Christ. Na kung paano yung Kanyang ginawa. So then, just as you receive Christ, Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Na ano daw? Pagtas mabautismuhan, tapos na. Hindi. Na nangaguugat. Diba? Yung pananampalataya mo, may ugat yun, malawak yun. Sabihin, nagiging matibay through the years. Nakatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya. Gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Yun yung ipinakikita doon sa paghahasik ng mustard seed na ang mga tinubuan ng butil na yon, ang mga pusong nakahandang gawin ang lahat para sa ating Panginoong Jesus. So then, just as you receive Christ, Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Ano po? Makikita natin dyan yung mga salita, let your roots grow down into Him. Knowledgeable ka about the Word of God. Alam mo yung mga pamamaraan kung paano maging isang Kristiyano. Alam mo kung paano i-share ito sa iba. Kayo magsipag-ingat, baka sa inyo may bumiyag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya. Walang ibang tinutukoy dyan kundi yung mga taong matatalino daw na walang pagkakilala sa Diyos. Walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, yung nakabatay sa tradition, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, at di ayon kay Kristo. So ito yung tinutukoy. Yung mga nag-aral ng napakaraming aklat na piling matatalino. Ano ha?